Oh shit. Yan po yung madamot na tropa ko, ayaw magpayaram ng ZX6R. Putang ina, sabi ko sa'yo. Ako dito. Ako dito. Okay. So today, kakalasin natin tong Suro na to. Kakalasin natin lahat sa frame kasi i-change color natin yung frame niya. Yeah, that's right. Oh yeah? Change color? Yes. Oh, yeah. Kakalasin natin to para mapalitan natin yung, ma-repaint natin yung frame. So, nakuha ko kasi yung bike may mga tama. Mabababaw lang naman. Pero dito may malalang tama dito eh. Yan. Malalim-lalim to. Talagang tapyas yung bakal. Light scratches. Tsaka hindi ko rin talaga trip yung kulay na itong purple. So, babaguhin natin yun ngayon. Una natin kakalasin tong rear. Yung rim sa likod. Napalitan ko na pala to ng sprocket. Ito yung sinasabi ko sa nakaraang video ko na kailangan ko na maglaki ng sprocket. So 50-40 na to. Yung stock natin 48. Grabe yung improvement nung torque nya. Tsaka tumaas din ng 1 mile per hour yung top speed ko. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam ko pag sprocket, pag naglaki ka na sprocket low speed, ibig sabihin puro arangkada lang, mawala yung dulo. Pero ito, mas dumulo siya ng 1 lang naman. Pero nagpalit din kasi ako ng non-o-ring chain. So kumbaga mas malambot na siya umikot kumpara dun sa stock neto na o-ring, maganit. So siguro nag-factor din yun kaya tumulin siya. Dali lang kalasin yan, mahirap ibalik. Ito yung tinatawag na jack shaft. So yung pinaka motor niya may belt dito, kumakapit dito. So yun yung humihila. Tapos lilipat niya sa sprocket. Ito yung papuntang rear wheel. So belt and chain siya, hindi siya yung rekta kadena tapos yung sprocket nasa makina, hindi. Meron siyang ganito. Ganyan swing arm. Nakalas ko na yung bike. Bale, pipinturahan natin siya ng gloss white. I mean, napinturahan ko na siya. Hindi ko na na-videohan yung part na pininturahan ko siya. Ito yung swing arm. Kailangan na lang ng ano na ito, top coat. Lahat puti. Tapos meron tayong bagong wheels. 16-inch yung likod. Yung stock kasi 19 harap likod. So, ito maganda pang trail to. Ang tire size natin 90-116 na Dunlop MX-53. Bumili ako na ito. Paint marker siya. So pipinturahan natin yung Dunlop na logo para pogi.
Ang hirap pala na ito. Yan, nalobat yung camera, yung kinalabasan niya. Bale, dalawang ano na to, dalawang pasada. Diba, pogi din. Kita yung Dunlop. So, yun na natin ikabit yung motor sa frame. Ayan naman siya, okay naman. Medyo maselan lang yung ano, pintura. Hindi naman, dumi lang pala to. Pero nasanay kasi ako sa powder coat na pag powder coat yung gamit mo, sobrang tibay talaga. Di kagaya na itong pintura, konting madampian lang, pilas ka agad yung mga ganyan. Ang bilis ma-damage. So obviously yung team natin is black and white. So bumili ako ng black na foot pegs. Ito triangle to kung tawagin ng suspension. Sa shocks to. Ito rear rotor guard tsaka bracket ng caliper. May foot peg bracket tayo o rear set. Ito sa chain adjuster, belt cover, basta may mga puro CNC lahat yung nakuha, puro black lahat. Suspension natin stock pa rin, okay naman siya. So may nabibili namang spring nito, baka magpalitan lang ng spring. Pero ngayon okay na muna yan. So kabit na natin yung bagong triangle. Yung stock. Tsaka ito yung bago. CNC yung bago. Nice. Di nga ako nakabili ng Loctite, yung problema ko isa-isahin ko na lang ulit. Hindi pa naman tatakbo to. Ang gusto ko lang, tumayo na yung bike. Tapos pag tayo ng bike, tsaka natin i-double check lahat ng bolt. Importante bolt dito. Gagrasahan lang din natin. Kasi syempre, ano to ehe ng swing arm. Ito mahirap pag mag-isa ka. So kailangan ko sana ng taga-tusok ng ehe kaso wala akong katulong. So kailangan abot ko to. Sakso natin dito yun. Hindi naman pala ganun kahirap. Mga napapanood ko kasi yung video sa YouTube, mga hirap na hirap sila eh. Hindi naman pala. Itong mount ng suspension sa baba, meron din tayong CNC pamalit. Diba? Palitan din natin. Yun. Same na yung bike na siya uli. Next natin, foot peg. Usually kasi ang mga gantong frame dapat talaga powder coat. Wala na ibang option. Kumbaga kung usapang pinakamaganda, pinakamatibay, powder coat. Pagdating sa bakal, ang problema, nag-inquire ako ng powder coat dito. Ang coat sa akin is $480. Bare na yun ha. Ito na lang dadalhin ko. Ako na nagkalas. Samantalang kung sa shop sa Pinas to pinagawa, sa Defy, buti na siguro ng mga 5K to. Lahat na, 3 piraso. Gloss white. Basta nakakalas na. Siyempre, since alam ko yung presyo nila sobrang mahal, hindi ko na pinatos. Kumbaga, sabi ko ako na lang. So bumili na lang ako ng mga pintura. Ano naman, 2K naman yung mga binili kong pintura. Inabot lang ako ng $70, parang ganun, 75.
Yun nga lang, hindi siya kagaya ng powder na, syempre, pag powder, sandblast, tapos oven cured pa, mabilis, same day. Ito, parang 4 na araw na ata simula nung kinalas ko to. Ito yan na itsura ng bike ngayon. Nakabit na natin yung makina, yung suspension, yung foot, tawag dito, rear set. Pero yung apakan hindi ko pa kinakabit. Yan pa yung apakan, no? Okay, so kakabit natin yung rims. Ang problema, nabilog ko yung isang bolt neto. Itong stock. Kasi kukunin ko lang tong disc nito. Wala pa akong bagong disc para dun eh. Pero kakabit na lang muna natin yun para lang tumayo. Tsaka ako na yung problema. Madali lang naman kalasin yung... Papalitan din natin tong stock na... Yung sa chain adjuster, papalitan din natin ng CNC item. Para CNC lahat. Sabi bagar, pogi. Laki ng gulong oh. Sino yung stock ko? 19. Tapos ang nipis lang ng goma. And jumbo. Ayan yung comparison niya. Tignan natin tong controller. Nalimutan ko kung paano ito ikabit. Tama ang ganyan. Tapos hindi muna ito. Ito muna. Ito na yung sinasabi ko, madali magkalas. Ang hirap magbalik. Headset na tayo. Bearing. Nilinisan ko lang yung bearing kasi okay pa naman. Kung natin grasahan na maganda. Linis natin to, bearing sa 333. Gagrasahan lang natin na mainam yan para yun ang buhay ng bearing. Grease, bahagya lang sa stem. Na naglolo ko yung camera ko. I mean, hindi siya naglolo ko pero napuno yung memory, so naputol. Pero yan, nakabit ko na yung binubuo ko kanina. Ewan ko kung hanggang saan huminto yung video. Kala ko nag-video pa, salita ako ng salita. Pero ayan, nakabit ko na yung fork. So next is kakabit natin yung bagong front rim. Ito yung luma. Ito yung luma. Yan yung comparison niya. Yan yung stock na pangharap. Ito yung bago. Pero same siya ng 70-100. Mas malapad lang siguro yung rim nito, kaya ganyan umupo yung gulong. Tsaka ito, Dunlop na kasi ito. Ito CST lang, pangit gulong na itong stock eh. Malambot, parang pang bike. Ito, pang dirt bike talaga. So, kabit natin yung rims. Saan natin yung ehe. So, set up natin yung rim. Lang dumi yung grasa nila. Gamit tong grasa Maxima, pang ano talaga siya, pang lahat actually. Pwede siya sa bangka, jet ski, gano'n.
lock ng ehe. May tama na, so bumili din akong bago. Para walang tama. Pogi. Abit na natin. Grabe, pogi. Parang dirt bike na yung itsura nyo. Parang hindi na siya e-bike. Diba? Ngayon, bumili din ako nito. ODI na number plate para sa harap. Yung stock kasi, yung pangit. Yan lang oh. Parang laruan lang. Parang plastic lang siya na ano, manipis. Ito. Plate talaga siya para dito. Tapos nagpagawa rin ako ng race number ko, which is 515. Para pogi. Kaya mga kawasak, tapos na natin i-build yung bike. Tapos nakapag-trail na rin ako. Kumbaga hindi ako nakapag-video kasi yung camera ang ginagamit ko nung past 2 videos ko na Insta360, sinoli ko kasi hindi ko gusto yung quality, yung pangit. Maganda lang siya pag mga POV ganun. Pero pagdating sa pagbabike, pagmamotor, hindi siya maganda, hindi maganda yung quality. So hindi ako nakapag-vlog ng trail namin, pero nakatapos naman yung bike. Maganda yung trail na pinuntahan namin, pero babalik pa naman tayo doon. Sinundo ako ni Christian, shoutout kay Christian, thank you sir sa pagsundo. Kasi sinampa namin yung bike dun sa pickup niya. Kami ng trail, tapos nauna ako umuwi, kumbaga. So from trail to bahay, ni-ride ko lang. Pag uwi ko ng bahay, meron pa akong 33%. Kayang-kaya ng bike yung mga trail kahit grabing ahon, mga bato. Next time may kita nyo, sasama ko kayo sa trail. Pero itong video na to is about yung build nga nito. So ito na yung bike, tapos ko na siya i-build. At na-trail ko na rin to. Nilinisan ko na syempre kasi kailangan ko ng mga b-roll para sa video na to. So nilinisan ko siya ng konti. So ayan yung kinalabasan ng bike, di ba ang pogi? Punta tayo doon sa spot, b-roll tayo.